Ayan po guys, hinanda ko na ang omok. Ganito po ang itsura niya. Ngayon, hihiwain natin siya. Nasa atin po kung anong klaseng hiwa ang gusto natin. Ganito siya. Tapos, pwede natin siyang gawing 1, 2, 3, 4, 5. So, ganito po ang aking pagkahiwa. Ngayon, gusto natin magkaroon ng ibang design. Ganito naman. Ayan, triangle. So, tingnan nyo po yung design. Ayan. Next, hiwain naman natin ang ating sibuyas. Ang ating sibuyas, huwag masyadong manipis. Hindi rin maganda yung sobrang nakapal. So, ayan. Tabi po natin ito. Ito po yung chili na nahugasan ko na. Hiwain ko lahat ito guys. Ayan po. Ngayon, babanlawan natin ito. Nilagyan ko ng tubig, tapos tatanggalin natin dito para yung seeds maalis. Kasi maruming tingnan kapag nagluto tayo. Nice. Ayan po, naka-slice na lahat. So, ito naman ang isusunod natin. Gagawa tayo ng chili oil. Ayan po, kailangan natin ihanda ang ating fry pan. Ayan. Kailangan natin buksan ang ating gas range sa mahinang apoy. So, ngayon, kapag mainit na siya, maglalagay tayo ng 3 tablespoon na vegetable oil. So, hayaan lang natin siyang uminit. So, ayan. Kapag alam natin medyo mainit-init na siya, pwede na natin patayin ang ating apoy. Ayan. Hindi pwedeng masyadong mainit yung ating oil para hindi masunog ang ating kutsukaru. So, ayan, ibubuhos natin dito para makagawa tayo ng chili oil. Ayan. So, mamaya, gagamitin natin ito, guys. Ayan po siya. Kung gusto nyong bawasan yung chili powder, pwede rin. Para hindi siya sobrang maanghang. Ayan, mag-uumpisa na tayo magluluto dahil nakaready na lahat ng gulay. Ayan po ang ating fry pan. Hindi ko muna binuksan yung ating gas range para hindi siya masunog. Ang gagawin natin is maglalagay muna tayo ng 3 kutsarang soy sauce. So, 2. 3. Mainit kasi yung fry pan kanina guys, pero nakapatay na yung gas range. Tapos maglalagay tayo ng mirin. 2. Ayan. Tapos maglalagay din tayo ng 1 kutsarang garlic. Ayan po. Tapos maglalagay din tayo ng white sugar. 1 tablespoon. Ayan. Pagkatapos, maglalagay din tayo ng sesame oil. Since pwede naman dito. Ihahalo ko na siya guys. Ayan. Tapos, maglalagay din tayo ng mulyot. Yung, anong tawag dito? Yung rice syrup. Or corn syrup. Ayan. 3 ilalagay natin guys. Masarap din naman kapag medyo matamis-tamis yung ating kakainin. Tapos, maglalagay din tayo ng 2 tablespoon na steak sauce. Ayan. So, ayan. Pampadagdag yan sa panlasa ng ating omok. Ngayon guys, bubuksan na natin yung ating gas range. Ayan. So, ngayon, hahalo-haloin natin ito guys. Lutuin muna natin siya.
Ngayon, huwag niyong lakasan yung apoy para maiwasan natin na masunog ang ating niluluto. Dahan-dahan mo. Ngayon, isusunod natin yung ating onion muna. Yan. Yung onion. Huwag naman masyado mahina ang apoy. Pagkatapos, isusunod natin sa mga. Ayan. So, paghalu-haluin natin yan, guys. Ayan. Kapag naihalo na natin siya, pwede na natin ilagay ang ating omok. Ayan. Ganyan siya. So, ganito ang gagawin natin. Para sure na mahalo siya lahat. Ayan. Kapag alam natin na luto na siya, pwede na natin isunod ang ating kutsukaro o chili oil. So, ayan. Halu-haluin mo natin ng ilang minuto. Ayan, ilalagay ko na yung ating chili. So, ang ganda ng kulay. Ganito po siya. Isusunod naman natin yung ating chili oil na ginawa kanina. Ito po siya. So, ayan na po. Halu-haluin natin. Ganyan lang po kasimple ang ating omok kokum. Stir-fried fish soup. So, ayan. Hanggang sa maluto natin siya. So, tuloy-tuloy lang. Ayan, ganito po ang itsura niya. Anong masasabi nyo sa ating niluto today para sa inyo? Diba napakasarap? Napakaganda ng kulay. Subukan nyo gawin ito sa inyong bahay dahil napakadali niya. So, patapos, papatayin na natin yung ating apoy. Pwede na tayo maglagay ng sesame seed. Ganun lang po kasimple. Ayan, sesame seed. Ayan po ang ating omok kokum. Ayan po ang ating omok kokum na ginawa. Napaka-chewy niyan at napakasarap. Gayahin nyo na, guys.